Dark Continent Part 1. Tara, pag-usapan natin yan, mga idol. Daang-daang taon na ang nakararaan. Napakaraming mga nilalang ang naiulat, ang nasawi at namatay sa napakapanganib na kontinente dahil meron yung mga nilalang ang nangangakas na pumunta rito para makakuha ng kapangyarihan at ilang likas na yaman. At sa pagtungtungan nila sa kontinente, kamatayan at trahedya ang kinakantungan ng kanilang buhay dahil sila hindi na nakakalabas ng buhay sa kontinenteng ito dahil sobrang delikado nga ng lugar na ito dahil sa bungad pa nga lang, maaari nang masawi ang iyong buhay at kung mapalad ka na makapasok sa loob ng kontinente, kamalasan naman ang kakantungan ng iyong buhay dahil baka hindi ka na makalabas sa itim na kontinente at nagpatuloy nga ang ilang ekspedisyon sa paglalayag sa Dark Continent at napakarami nga ang namamatay sa bawat paglalayag sa itim na kontinente at kung meron niyang mapalad at maswerteng mabuhay, wala na rin ito sa dati niyang katinuan at sila kinapitan ng malubhang sakit na daladala na nila habang buhay at meron nga lang 6 na nilalang ang masasabi na perpekto na nakapunta at nakalabas ng buhay sa Dark Continent at pagkatapos nga ng mga ekspedisyon sa itim na kontinente, minabuti ng World Government o B5 ang pagbabawal sa pagpunta sa Dark Continent dahil sobrang napakadelikado nga ng lugar na ito at gumawa nga sila ng kinauukulang permiso o mga requirements para lang sa mga karapat-dapat na makapunta sa itim na kontinente pero meron pa rin ilan na pasikreto ang pagpunta rito at ngayon yung kasalukuyan may magaganap na namang bagong ekspedisyon sa paglalayag sa itim na kontinente at habang nagpupulong ang Zodiac sa Hunter Association biglang umeksena si Bean sa pagpupulong at siya nga'y tarantang-taranta dahil meron nga daw malaking emergency at malaking problema at napatingin nga dyan ang hukbong Zodiac at nagtanong na nga si Chidel kay Bean at pinakita nga ni Bean sa screen ang sinasabi niyang malaking problema at napatingin nga sila lahat dyan dahil nasa screen ang hari ng Kaken Empire na si Nasubi Huiguru at ito nga merong talumpati at sa kanyang sinasabi na walang katapusang supply ng kagamitan at pangangailangan at puro tulog na nga lang daw ang gagawin ng kung sino man at napatanong nga si Kanzai kung sino nga daw ba yung nagsasalita hanggang humirit si Payon na yan nga daw ang hari ng Kaken Empire hanggang nagsalita na rin si Jel na baka daw ang lugar na tinutukoy niya pero bigla nga siyang napatigil sa kanyang sinasabi hanggang nagsalita na ulit ang hari at minungkahi nga niya na ang kanyang kaharian daw ang sasalo sa kahirapan ng mundo at siya nga nagdeklara ng paglalayag sa Dark Continent at nagulat nga sila lahat dyan dahil ang Dark Continent pinagbabawal na lugar at mahigpit nga na pinagbabawal ang pagpunta rito at bigla nga nagtanong si Kanzai kung ano nga daw ba ang Dark Continent na yan at sinagot nga siya ni Klook na anong klaseng hunter ka kung hindi mo alam ang Dark Continent at nagsalita na nga rin si Jel na yan nga daw ang lugar na wala sa mapa at humirit din si Maizai at sabi nga niya na ayon daw sa dokumentaryo na halos lahat nga daw na nagtatangkang pumunta rito halos hindi na nga daw nakakabalik ng buhay at nasabi niya pa na ang 5 namumuno sa mundo na kung tawagin ay B5 pumirma na sa kasunduan na walang sino man na pwedeng pumunta roon lalo na kung wala kang permiso at hindi ka kwalipikado na makapunta roon at nagpatuloy na nga ang talumpati ng hari at sabi nga niya na wag daw matakot sa bawat kataas-taasan ng iba't ibang bansa dahil pinagbawal nga ng B5 ang pagpunta rito sa mga nagdaang panahon at ang malaking kaharian niya nga daw ang tutulong sa lahat para daw mag-advance na ang sangkatauhan at ngayon nga daw ang tamang oras para ito ay gawin at hirit nga ni Sayu na napaka-arogante daw ang tingin nila sa kanilang ekonomiya yung tipong parang lahat ay kaya nilang gawin at labagin sa kanilang pansariling kagustuhan at humirit nga din dyan si Maizai at sabi nga niya na ang gustong iparating ng Kaken Empire kayang-kaya nila yung gawin kahit na sila lang at hirit naman ni Klook ang Kaken Empire daw ba parte sa kasunduan at sagot naman ni Maizai obligasyon nga daw yan ng bawat bansa at hirit naman ni Chidel malamang daw na hindi sila kabilang doon at nagulat nga dyan si Maizai at Klook sa sinabi ni Chidel at bigla namang umeksena ulit dito si Bean at sabi nga niya na hindi lang naman daw yan ang kailangan nating problemahin dahil ang pinakamatinding problema nga raw yung susunod doon at pinagpatuloy nga nila ang pakikinig sa hari at sinabi nga ng hari at dahil sila na nga daw ang kukuha sa responsibilidad sa pagpunta sa Dark Continent nakakuha na nga daw sila ng mga nilalang na makakatulong sa kanila papunta sa itim na kontinente at pinakilala nga niya ang tinaguriang pinakamalakas na hunter sa kasaysayan at nagulat nga ang hukbong Zodiac dyan at lalo pa nga silang nagulat ang pinagpatuloy ng hari ang kanyang minamungkahing pangalan at binigkas nga niya ang pangalang Beyond Netero at gulat na gulat nga silang lahat dyan na si Beyond Netero pala ang koneksyon ng hari ng Kaken Empire para makapunta sa Dark Continent at nagsalita na nga si Beyond Netero at sabi nga niya na ang kanyang mahal na ama ay kanyang nirerespeto at sabi pa niya na lagi daw sinasabi ng kanyang ama na wala na nga daw sa isa ang iyong buhay kung ikaw ay titigil sa pagharap sa iyong pagsubok at alam nga daw niya na ang ating mga ninuno ay nanggaling din sa itim na kontinente at bago nga daw sila dumating sa lugar na yon sinisigurado nga daw niya na ang lahat ng pagsubok na kanilang kakaharapin pagpunta sa Dark Continent siya nga daw ang bakalang humarap dito na parang kanyang pinaparating na wag mag-alala ang mga tao na kasama dahil siya ang bakala sa mga buhay na to. Bigla kang humirit si Jel at sabi nga niya na kailangan daw muna na imbestigahan nila ito at humirit naman si Sayu na mukhang hindi na daw nila yan kailangan gawin at nagsalita rin si Ginta at sabi nito na ang mukha daw ni Beyond parang si Chairman Netero daw talaga at kahit nga yung kanyang pagsasalita parehong-pareho daw ng kay Chairman Netero at nagpatuloy nga sa pagsasalita si Beyond at sabi nga niya na para sa kanya na ang lahat daw ng tao ay pantay-pantay lang at lahat nga daw ay may karapatan na makapunta sa itim na kontinente at hinihingkayat nga niya ang mga tao na
Sabay-sabay daw sila na pumunta sa Dark Continent at tinitiyak nga daw niya na lahat ay makakapunta. At gulat na gulat nga dyan ang mga Zodiac at nagsalita nga ulit si Bean at sabi nga niya na hindi niya daw sila masisisi dahil kahit siya nga daw ay nakikita niya na parehong-pareho si Bian at Chairman Netero. At nasabi rin ni Bean sa mga Zodiac, si Chairman Netero nga daw ay nag-iwan ng 2 CD at sabi naman ni Sayu na ang ibig sabihin ba nito na alam ni Chairman Netero ang mangyayari sa hinaharap. At sinabi pa ni Bean na sinabi daw sa kanya ni Chairman Netero noon kung meron daw isang tao na magpapakilala bilang kanyang anak. Panood daw ni Bean ang video ito sa 12 Zodiac at humilit nga si Kanzai na panoorin na raw nila ang video at sinabihan naman siya ni Kluk na sira ka ba Kanzai dahil ang habilin nga ni Netero na kailangan daw ay kumpleto tayo pag panonoorin natin ang video dahil kulang nga sila ng 2 dahil wala nga si Jing at Pariston. At humilit naman si Sayu na taon nga daw ang gugugulin para lang mahanap nila ang baliw na si Jinprix. At sabi naman ni Botobay panigurado daw na si Pariston ay nasa office niya lang yung mga oras na to. At hilit naman ni Sacho mali ka dyan dahil hindi na nga siya ang vice chairman. At hilit naman ni Ginta kailangan nga daw nila na pumili na ng bagong vice chairman. At nagsalita rin si Maizai at sabi nga niya na ito daw ba yung dapat sasabihin ni Chidel tungkol sa vice chairman. At hirit naman ni Jel dapat daw na ipagpaliban muna nila ngayon yan dahil bigyan daw nila ng prioridad ang narinig nilang mensahe mula kay Chairman Netero. At humirit naman si Payon na tungkol nga daw kay Jing hindi nga daw nila sigurado kung sasagutin nito ang kanilang tawag hanggang nagsalita na nga rin si Chidel at pinatigil nga muna silang lahat at uumpisahan na nga niya ang kanyang mahalagang announcement at lumipat nga ang scene sa mga tao na nanonood sa social media at 100 million views nga agad ang nagawang talumpati ng hari ng Kakin at si Bian Netero at napakaraming ang mga tao ang nahingkayat nila na pumunta sa Dark Continent. At talagang epektibo ang announcement na ginawa nila dahil ang sangkatauhan tila nagkaka-interes sa misteryo na mayroon ng Dark Continent at pumunta naman ang scene kay Beyond mismo at makikita nga rito na siya ay relax na relax at siya nga ay natutuwa dahil narinig niya na marami ang gustong sumama sa kanila sa paglalayag sa Dark Continent at bigla nga pumasok sa eksena itong si Curly at sabi nga niya kay Beyond Netero na nakarating na nga daw sa kataas-taasan ang ginawa nilang announcement at tinawagan nga daw ng B5 ang hari ng Kakin Empire dahil nga sa walang pakundangan na pinakayag nito ang tungkol sa Dark Continent at kailangan nga daw na bawiin na nila ang sinabi nila ukol sa Dark Continent at kailangan nga daw nilang pumirma sa kasunduan ng B5 at sabi naman ni Bian kay Curly na sabihin mo sa mga yan na pabayaan na nila tayo dahil ilang taon na nga daw yan na ginagawa ng B5 sa kanila at nagtanong nga ulit si Curly na ano nga daw ba dapat ang kailangan nilang gawin maglalakbay nga daw ba sila habang sinusuway ang kautusan ng B5 at sabi nga ni Curly napakarami nga daw hinihinging requirements ng B5 para maaprubahan ang pagpunta nila sa Dark Continent at sagot naman ni Bian Netero dyan wala nga daw siyang pakialam sa mga B5 na yan basta pupunta nga daw siya sa lugar na gusto niyang puntahan at wala nga daw makakapigil sa kanya at tatagpuin niya nga daw ang mga tao na hindi nila nakikita at makakakuha nga daw siya ng mga bagay na walang sino mang nakakakuha pa at balik nga ang scene sa announcement ni Chidel at ang pahayag nga niya sinabi niya nag-resign na nga daw sa pwesto si Jing at Pariston at dahil nga dyan wala nang dahilan para hindi pa nila panoorin ang video dahil ang dalawa nag-quit naman sa grupo at kumpleto naman sila na 10 Zodiac sa pulong at nasabi nga rin ni Chidel na nakatanggap nga daw siya ng mensahe mula sa B5 at yan nga daw ang hanapin at hulihin si Beyond Netero at magbibigay nga tayo ng isang malalim na katanungan sino nga ba ang mas malakas para sa inyo ang ama nga ba na si Chairman Netero o ang anak na si Beyond Netero dahil marami nga ang nagsasabi na nahigitan na nga daw ng anak na si Beyond ang kanyang ama na si Chairman Netero pero meron ding mga nagsasabi na wala pa rin daw panama ang lakas ni Beyond kumpara sa kanyang ama na si Isaac Netero at kung kayo nga rin merong opinion about dito i-comment nyo lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinion. So hanggang dito na lang tayo at sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat! At nag-umpisa nga ang kabanata na ikalawang yugto kina Steiner ang bagong deputy secretary habang kausap nga nito ang direktor ng IPA organization. Ang IPA isang organisasyon na kinatawan ng 5 malaking bansa na namumuno sa kilalang mundo na kung tawagin ay B5 at isa nga sa mga trabaho ng IPA Permit Agency ang pagsusuri sa mga tao na nag-a-apply papunta sa Dark Continent at sila nga ang magsusuri kung ikaw ba ay karapat-dapat na makapunta sa itim na kontinente. At sa pag-uusap nga ni Steiner at ng IPA director ang kanilang pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng sangkatauhan sa pagpunta sa napakapanganib na kontinente at ang kanilang unang hakbang na gagawin ibabagsak nga daw nila ang lahat ng nag-a-apply papunta sa Dark Continent para na rin sa kaligtasan ng karamihan para maiwasan ang karumal-dumal na kamatayan na sasapitin ng bawat tao sa itim na kontinente at napakaganda nga nang naisip nilang paraan dahil kung lahat nga ibabagsak at walang papasa walang makakapunta sa Dark Continent kasi napag-usapan nga nila ang malaking problema at yan nga ang maharlikang angkan ng Kakin Empire dahil ito nga daw walang pakundangan sa paglabag sa kasunduan ng B5 at sila nga ay tanggap lang daw ng tanggap ng mga tao papunta sa Dark Continent at ginagawa nga lang daw ng Kakin ang kanilang mga personal na kagustuhan at sabay nga niyan ay pinakita ang Gate to the New World o ang New World Gatekeeper na maaaring humarang sa Kakin Empire papunta sa itim na kontinente hanggat sinabi na nga ng IPA director na kung wala na nga daw paraan na mapigilan ng Kakin sa darating na pagpupulong mapipilitan nga daw siya na gamitin ang Pandora at yan nga ang malaking katanungan sa mga kataga na binitawan ng IPA director anong Pandora nga kaya ang kanyang tinutukoy ito nga kaya ang Pandora's Box na binanggit ni Jinprix sa huling yugto na napublish sa anime series ng Hunter x Hunter at abangan na nga lang natin ang pag-reveal sa Pandora's Box na yan at balik na nga tayo kay Steiner at dito nga ipinakita ng IPA director kay Steiner ang basement ng International Agency at dito nga inagulat si Steiner sa kanyang nakita dahil puro bangkay ng tao ang kanyang nakita
nagsalita dito at halatang brutal ang sinapit ng mga ito at sagot nga ng IPE Director na yan nga daw, mga tao dati na naging ganyan na ang itsura ng kanilang katawan ngayon. Isang nakakatakot na karumal-dumal na pagkamatay sa nakaraan at ayon pa sa IPE Director, meron nga daw sinaunang libro na ginawa ang isang hunter, 300 taon na ang nakararaan. At sa una nga daw nakala nila na ito'y walang kwentang libro at puro kasinungalingan lamang ang hinahayag ng nasabing libro, pero kalaunan tinuro nila ito na pinakamahalagang libro dahil nakahayag nga dito at nakadokumentaryo kung papaano makapunta at makalabas ng buhay sa napakapanganib na kontinente. At sabi nga ng IPA Director kay Steiner, nakabisaduhin niya nga daw ang nilalaman ng libro at umuo naman dito si Steiner. At sabi pa ng IPA Director na nakasaad din daw sa libro na yan na ang mga nilalang na nakapunta sa Dark Continent dumanas din daw ng ganyang brutal na kamatayan. At ang pinagtataka nga lang daw nila dahil dito nga daw sa kilalang mundo natagpuan ng mga katawan na yan. At dyan nga medyo magulo na naman mga idol at magkakaroon na naman ng matinding palaisipan dahil kung lahat ng katawan na yan dito sa kilalang mundo nakita, papasok agad sa isipan natin na ang ilang mga nilalang sa Dark Continent nandito na sa kilalang mundo ng mga hunter. Tunahin na nga natin dyan si Nanika at ang mga Chimera Ants at ang mga ilang nilalang na ayon sa teorya na galing din daw sa itim na kontinente. At kung re-reviewin nga natin ng maigi ang bawat katawan, unahin na natin sa katawan na ito na tila mo napipi at pinilipit hanggang mamatay. At ayon nga sa teorya na Hellbell nga daw ang may kadagawan nito. At punta naman tayo sa isa pang katawan. Punta naman tayo sa isa pang katawan na tila lumit at nagkaroon ng ugat sa mga ulo nito. At sinasabi nga na mga pap sa Dark Continent ang may gawa niyan. At ang isang katawan naman daw ay biktima ng mga Bryon ayon sa teorya. At ang panghuling katawan naman ay biktima ng mga Eye. At ang malaking katanungan nga dito, bakit nasa mundo ng mga hunter ang mga katawan na yan? Kung 4 sa 5 banta sa Dark Continent ang may gawa niyan. Yung isang katawan mauunawaan natin na baka biktima ng Eye na si Nanika sa nakaraan. Pero yung 3 katawan mahirap suriin kung papaano nakapunta sa mundo ng mga hunter. At kahit nga yung IPA Director, sobrang nagtataka rin kung bakit dito sa mas kilalang mundo natagpuan ng mga katawan na yan. Nandyan na nga kaya sa kanilang mundo ang 4 sa 5 banta ng Dark Continent. Ngunit hindi pa nga lang sila pinapakita. At pwede rin naman na baka hindi na detalyado ng maayos na ang mga katawan pala na ito galing mismo sa mundo ng Dark Continent dahil meron ng mga pasikretong paglalayag sa itim na kontinente noon. Pero medyo imposible rin kasi na ganun ang nangyari dahil sobrang napakadelikado nga ng Dark Continent at hindi mo na nga iisipin ang iba dahil kung yung sarili nga hindi mo na sigurado kung makakalabas pa ng buhay. Magdadala ka pa nga ba ng mga bangkay na wala ng buhay na maaaring maging sagabal o maging pabigat pa sa'yo para makaligtas sa Dark Continent. Kaya malamang sa malamang hindi na yan gagawin ng mga taong desperado na mabuhay at makalabas sa itim na kontinente dahil uunahin mo nga naman ang iyong buhay kesa sa bangkay na wala ng buhay. Pero syempre hindi pa nga tayo sigurado kung ano ang mga nangyari sa nakaraan dahil baka marami pang hindi kinukwento sa serye at matinding palaisipan talaga ang parte na ito. Kaya kailangan iabangan natin sa anime para maging mas malinaw ang lahat dahil alam naman natin na minsan sa manga maraming nagbabago lalo na pag naging anime na. At balik na nga tayo kay Steiner at sa IPA Director. At dyan nga nagulat itong si Steiner dahil merong nilalang na kumampas sa salamin sa bandang gilid ng kanyang likuran at biglang bigla nga siya dyan dahil kakaiba ang itsura ng nilalang na yan hanggang sinabi na nga ng IPA Director na yan nga daw ay isa sa mga maswerte na nakaligtas at nakalabas ng buhay sa itim na kontinente. Kaso nga lang wala na siya sa katinoan ngayon dahil nakapagdala nga siya ng isang sakit na kung tawagin Zubai disease at tinatawag din na immortality disease dahil mabubuhay ka habang buhay sa mundong ito sa pagkain ng sarili mong laman at ang parte na kanyang kinakain sa kanyang sarili kusang gumagaling at bumabalik sa dati. Kaso aanuhin niya ang walang hanggang kamatayan kung wala naman siya sa kanyang dating katinoan at kinulong na nga lang daw yan 50 taon na ang nakararaan. At nagulat nga ulit dyan si Steiner at sabi ulit ng IP Director meron nga daw isang malaking kalamidad na pangyayari noon na ang lahat nga daw ng tao pwedeng maubos at nakasaad nga daw yan sa mismong libro ng Journey to the New World at lahat nga daw yan nilihim sa world government ng B5. At punta naman ang scene sa mga Zodiac at dito nga ipapanoorin na nila ang ikalawang video na iniwan ni Chairman Netero. At dito nga sinabi niya noong panahon nga daw ng B5 bumubuo sila ng mga grupo para sa paglalayag sa Dark Continent at pinangungunahan nga daw ito ng kanyang anak. Ngunit sinekreto nga daw ito sa mga tao at naglayag na nga daw ang kanyang anak kasama ang kanyang mga kagrupo. Ngunit dahil nga daw sa hindi nito pagsunod sa kanyang mga payo at pumunta sa lugar na hindi niya pa napupuntahan kaya nagdulot daw ito ng isang trahedya at kamatayan at nagdala pa ng bagong kalamidad. At ngayon nga gusto niya na naman bumalik para pagtagumpayan ang pagsubok sa Dark Continent dahil itong si Beyond Netero mga idol naghahangad ng malakas na kapangyarihan at sa tingin niya dito niya yung matatagpuan sa Dark Continent. At ayon pa nga kay Netero na hanggang kamatayan nga daw pinagbawalan niya ito na bumalik sa Dark Continent at sinabi rin ng yumaong chairman na siya nga daw nakapunta na sa Dark Continent ng 2 beses noong siya bata-bata pa at natagpuan niya nga daw doon ang lakas na kanyang hinahanap. Kaso sa lugar daw ng Dark Continent kulang na kulang daw ang kanyang lakas para makipagsabayan sa mga high level na nilalang na nabubuhay roon at ang pagkapanalo nga raw imposible na makuha sa Dark Continent. At ang gusto nga ni Netero na tapusin ang kanyang hindi natapos na misyon sa itim na kontinente at yan nga ang pagtuklas sa napakapanganib na mundo ng Dark Continent.
Continent. At maliban nga sa kanyang anak na nangangakas na pumunta roon, gusto rin makiusap ni Netero sa mga Zodiac na tuklasin ang misteryo ng Dark Continent. At sinabi nga niya na hindi daw ito isang utos kundi isang pakikiusap ng isang matandang na mayapa na at parang isa rin talaga ang gustong iparating ni Netero sa mga Zodiac. At yan nga ang tapusin ang kanyang pangarap na hindi niya natapos sa kanyang pagkamatay. Kaso nga lang nasa Zodiac na ang mga desisyon kung tatapusin nila ang misyon sa Dark Continent. At humirit nga dito si Maizai at tinanong nga niya kay Bin kung may huling habilin pa nga ba si Chairman Netero bago siya mamatay. Wala na nga daw at sa tingin niya lahat na nga daw yun nasa video na napanood nila. At humirit naman dito si Kanzai, napakagandang araw ng timing ni Netero para magpakita pa ulit sa kanila. At hirit naman ni Botobay na parang akala mo patay na talaga siya yung mga oras na nire-record niya yung video na yun. At hirit naman ni Satcho matagal na nga daw siguro na ginawa ni Netero ang video na yan. At hirit naman ni Jel ano nga daw ang kanilang gagawin ngayon. At sabi naman ni Chidel ito nga daw isang order o utos at wala nga daw silang pagpipilian. At sabi naman ni Sayu na hindi naman daw makaka-apekto sa kanila ang pagpunta sa Dark Continent. Ang malaking problema nga lang daw kung masasalubong nila ang grupo ni Beyond Netero at sigurado na ito ay mauuna sa kanila dahil ito nga may experience na kumpara sa kanila. At sabi naman ni Jel panigurado nga daw na matagal na pinaghandaan ito ng anak ni Chairman Netero. At tanong niya pa sa ibang miyembro sino pa nga ba sa tingin nyo ang may ganitong karanasan na halos katulad ng pag-iisip ni Beyond Netero. At isa nga lang daw ang naiisip niya na may kabaliwan at pinakita nga dyan ang litrato ni Jimprix. At sabi pa ni Jel na kung si Jing nga daw makakasama nila dun lang daw siya sasama sa paglalayag sa Dark Continent kahit ayaw niya daw talaga. At kitang kita nga rito ang gustong iparating sa mga pakayag ni Jel na malaki talaga ang may tutulong ng alamat na hunter sa kanila kung ito ay makakasama nila sa paglalayag. At halata rin sa pananalita ni Jel na hindi siya mangangamba kung si Jing ang kanilang kasama. Kaso nga lang nag-resign na ito sa kanilang grupo. At sa tingin nga ni Jel kahit sabihin pa nila ito ngayon hindi na ito interesado. At dito nga nalilito na ang mga Zodiac kung ano nga ba ang kanilang gagawin at sino ang kanilang susundin. Ang B5 nga ba na kataas-taasan o ang kanilang mismong chairman na si Isaac Netero dahil ang utos nga ng B5 hulihin si Beyond Netero at ang pakiusap naman ng kanilang chairman tuklasin ang misteryo ng Dark Continent. At habang nga sila nalilito sa kanilang desisyon na pipiliin at gagawin merong isang bisita na dumating at sinupresa silang lahat na kinagulat ng hukbong Zodiac dahil ang kanilang bisita na dumating walang iba hindi si Beyond Netero. At sabi nga nito kamusta Bin, katulong mo na pala ang mga Zodiac ngayon. At nakangiting sinabi na pwede nga daw ba siyang humingi ng kaunting pabor. At yan nga ang tawagan daw nila ang B5 para sabihin na siya ay nahuli na ng hukbong Zodiac. At dito na nga muna natin tatapusin ang ikalawang kabanata sa chapter na ito. At nakakatakot nga ang pinakitang karisma dito ni Beyond Netero dahil napakalakas nga ng kanyang loob para pumunta mag-isa sa Hunter Association. At mukhang nakakatakot ang kanyang mga plano na nasa kanyang isipan. At magbibigay nga tayo ng isang katanungan ano nga kaya ang papel ni Beyond Netero sa kwento? Siya nga ba ang kalaban na kailangan nating abangan? O siya nga ba ay isang kakampi na mukha lang kalaban? At kung kayo nga rin merong opinion about dito i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinion. So hanggang dito na lang tayo at sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat! At dito na nga mag-uumpisa ang ikatlong kabanata ng Dark Continent. At dito nga pinakita si Steiner habang binabasa niya at pinag-aaralan ang nilalaman ng libro ng Journey to the New World. At nakatala nga dito na ang mga tao nga daw ay nakapagdala ng 5 kalamidad mula sa Dark Continent. At pinakita na nga dito ang 5 banta sa itim na kontinente. At unahin na nga natin sa Zubai Disease o Immortality Disease. At yan nga ang sakit na maaaring makuha sa itim na kontinente. Isang sakit na habang buhay mo dadalhin. At isa nga sa mga nagkaroon nito ang isa sa mga kasamahan ni Beyond Netero yung sila ay nagtangka na pumunta sa Dark Continent. At yan nga yung lalaki na nakakulong ng mahabang panahon. At isa pang nakakatakot na banta yung may bilog na ulo at may katawang tao na tinatawag na Brion. At noong nagtungo nga ang pinakamalakas na pyersa ng United States of Saherta napadpad sila sa isang lumang syudad. At dito nga nakita nila ang isa sa mga likas na yaman ng Dark Continent. Ngunit bago pa nila ito makuha wala silang awang pinaslang ng Brion. At meron nga lang daw 2 nilalang na nakaligtas sa bangis ng Brion. At isa pang banta na napakadelikadong makaharap ang ahas na may 2 buntot na tinatawag na Hellbell. At binabantayan nga niya ang isa sa mga likas na yaman ang Nitro Rice. At sinasabi nga na kung makakakain ka nga daw ng likas na yaman na ito bibigyan ka nito ng mahabang buhay. Matatagpuan nga ito sa timog ng Lake Nobius. At pag nakagat ka nga daw ng Hellbell magnanasa kang pumatay o kaya naman ikaw ay kusang magpapatiwakal. At noong tinahak nga ng Federation of Uchima ang timog na bahagi papunta sa Dark Continent nasagupa nga nila ang Hellbell. At napakarami nga ang namatay sa expedition na ito. At isa pang delikadong banta na napakamisteryosong nilalang at hindi pa nga nilalarawan ang tunay na itsura nito dahil ito nga ay nakatago sa ilalim. Pero ang mga nagiging biktima ng mga pap mistulang lumiliit at nagkakaroon ng ugat sa ulo nito. At sinasabi nga rin na may kakayahan nga daw ang mga nilalang na ito na kontrolin o manipulahin ang kanilang mga biktima. At ito nga ay makikita sa mapanganib na bundok ng Northeast sa baybayin ng Lake Nobius. At dito nga rin matatagpuan ang isang likas na yaman na nagtataglay ng napakalakas na bultake ng kuryente. At punta na nga tayo sa panlimang banta at yan yung napakapanganib na nilalang na kung tawagin ay mga ay. At ang lokasyon niya kung saan ito naninirahan napakalapit sa lagusan papunta sa mundo ng mga mortal. At ang isang ay ngay nasa pamilya ng Zoldyck at yan ay si Nanika. At
kaya nga kinatakutan ang mga ay dahil meron nga silang nakakatakot na kapangyarihan na ang lahat ng nilalang ay pwedeng maubos sa isang iglap. At ayon nga sa libro, ay mas malakas pa nga daw ang antas ng 5 banta ng Dark Continent kumpara sa antas ng mga Chimera Ants. At lipat nga ang scene sa isang kulungan at dito nga ay makikita si Beyond Netero na nakangiti kahit na siya ay nakakulong na. At sabi niya pa nga sa mga Zodiac na ngayon nga daw ay natupad na ang kagustuhan ng B5 at ngayon nga daw ay kayang-kaya na siyang deadbullin anong oras man nila gustuhin. At sabi niya pa, nabibigyan niya nga daw ng hula ang mga Zodiac. Sa darating na panahon ay sabay-sabay nga daw sila pupunta sa Dark Continent at sa bandang huli ipapakawalan daw siya ng mga ito at biglang-bigla nga lahat dyan ng mga Zodiac sa mga salitang binitawan ni Beyond Netero. At habang nga gulat na gulat ang mga Zodiac, si Beyond ay kalmadong-kalmado sa mga mangyayari at magaganap. At ang hirit nga dito ni Chidel sabi niya, napaka-imposible nga daw ng sinasabi ni Beyond Netero dahil hakatulan nga daw siya ng habang buhay na pagkakulong dahil sa kanyang ginawa na paglabag sa kautusan ng B5. At hirit pa ni Chidel, huwag nga daw silang paglulukuhin itong si Beyond. At hirit naman dito ni Beyond Netero, tama naman daw ang sinabi ni Chidel. Ngunit sa kabilang banda, hindi daw ganyan ang nangyayari sa tunay na buhay. At malalaman nga rin daw ng B5 ang kanyang gustong iparating sa takdang panahon. At lahat nga na pinag-uusapan nila naka-record at sabi nga ni Chidel kay Beyond na okay lang daw ba sa kanya yun. At sagot naman ni Beyond, okay na okay nga lang daw sa kanya at gawin nga lang daw nila ang nararapat. At napabulong nga dito si Chidel dahil sa tono nga ng pananalita ni Beyond nanginginig ang kanyang puso at ang kanyang pakiramdam. At nag-iisip nga si Chidel kung ano daw kaya talaga ang totoong pakay at plano nitong si Beyond Netero. At ika pa ni Chidel na sila nga daw ang parang dehado sa nagaganap dahil parang kontrolado nga daw ni Beyond ang mga mangyayari. At humirit nga ulit dito si Beyond at sabi niya, ihanda na nga daw ng Zodiac ang kanilang mga sarili at pag-usapan na nga daw nila ang tunay na kalagayan ng B5 at ang tunay nitong hangarin. At lipat naman ang scene sa malaking pagpupulong na nagaganap. Dito nga ay nagsasalita si Steiner at sabi niya rito na ang ating mundong araw ay nag-i-exist sa pinakapusod na nakapwesto sa gitna ng Lake Nobius. At ayon nga sa kanilang pagsusuri at pagsasaliksik na ang mga tao nga daw ay sumubok ng 149 times para maglayag sa itim na kontinente. At 5 matataas na bansa nga daw ang nagsagawa ng ekspedisyon na yon at nakumpirma nga nila na ang isa sa mga matagumpay na manlalayag ay itong si Beyond Netero. At ika niya pa na ang 5 paglalayag mula sa iba't ibang matataas na bansa ay matagumpay nga daw na nakapasok yung mga panahon na hindi pa nakikialam ang B5 dito. At sa paglalayag nga daw ng 5 ekspedisyon ay meron nga daw silang unofficial guide sa paglalayag na ito. At kung wala nga daw ang mga guide na ito hindi nga daw makakapasok ang 5 ekspedisyon sa Dark Continent. At sabi pa ni Steiner, sa kabuang 149 na paglalayag sa itim na kontinente 28 nga lang daw o 28 na katao nga lang daw ang nakaligtas dito. At sa 28 nga daw na nakaligtas 3 nga lang daw dito ang nakabalik sa kanilang normal na buhay at ang iba nga daw ay nawala sa katinoan at meron ding nagkaroon ng malubhang sakit sanhi sa pagpunta sa napakapanganib na kontinente. At sa kalkulangan ni Steiner 0.0% lang ang pag-asa para mabuhay at makaligtas sa Dark Continent. At ang ibig sabihin lang halos 0 ang tsansa para mabuhay ang maglalayag dito at lubhang napakadelikado nga nito para sa mga ordinaryong tao lamang. At habang nga nagsasalita si Steiner nag-uusap itong dalawa tungkol sa mga nasabing gatekeeper. At nasabi nga ang mga gatekeeper ay isang grupo nga daw ng mga magical beasts na may malaking ugnayan sa bagong mundo at kung wala kang koneksyon sa mga ito o wala kang pahintulot dito hindi ka makakapunta sa Dark Continent. At habang nga nagtatalumpati dito si Steiner biglang may nagtaas ng kamay at sabi nga nito sa haba-haba nga daw ng pinagsasabi ni Steiner halos nga daw lahat yun alam na nila. At dito nga medyo napatahimik si Steiner dahil parang naiinip na ang babae at ang iba sa kanyang sinasabi. At nagsalita na nga dito ang isa pa at sabi nga kay Steiner, makinig ka na kahit ano pa nga daw ang pag-usapan nila kung gaano kapanganib ang peligro ng Dark Continent. Pero para sa mga tao nga daw na gustong abutin ang kanilang mga pangarap para makapunta rito gasolina nga lang daw ang kanilang inaalala na parang gustong iparating na ang mga tao nangangarap para makapunta sa bagong mundo hindi nila inaalala ang peligro sa pagpunta roon. At parang nawawalan na nga ng tiwala ang iba dito kay Steiner at tuloy-tuloy nga ang sinasabi ng matataas na tao na yan na alam na nga daw nila ang lahat ng sinasabi ni Steiner. Kaya dito inilabas na ni Steiner ang kanyang huling alas para sa pagpupulong na ito at sinabi niya na nga dito na ang paraan nga lang daw na kanyang naiisip para maging maayos na ang lahat kailangan nga daw na magsanib piyersa na ang Kakin at B5. At dyan nga nagulat ang lahat ng tao sa pagpupulong dahil sa matinding plano ni Steiner at lahat nga sila nakinig sa talumpati ni Steiner. At sabi nga niya na kailangan nga daw nilang ayusin na ngayon ang mga kailangan para sa pagsanib piyersa sa Kakin para daw sila maging B6 na. At sa kabila nga daw ng paglalakbay ng Kakin papunta sa Dark Continent kailangan nga daw nakasuporta ang 5 mataas na bansa sa likod nito at papalabasin nga daw nila na sila handang-handa na sa lahat ng preparasyon. At ang Kakin nga daw ang pipiliin nila bilang representative ng B6 at pangalan nga ng hari kanilang idedeklara na taga-tuklas ng bagong mundo at ang ilalagay sa kanilang history. At ang kapalit nga daw nun ang lahat ng makukuha ng Kakin sa kanilang ekspedisyon hakatiin sa 6. At ang gagawin naman daw nila sa mga taong naghahangad na makapunta sa itim na kontinente ipipili nga daw sila ng isla na madadaanan nila sa paglalayag at yun nga daw ang papalabasin nila na panibagong mundo ng Dark Continent. At yan nga yung plano na paraan ni Steiner para maiwasan lang ang karumal-dumal na kamatayan na sasapitin ng mga ordinaryong tao sa delikadong kontinente. At dagdag niya pa na habang nga sila naglalayag pwede na nga daw nilang salain ng mga tao na karapat-dapat na makapunta sa bagong mundo. At humirit naman dito ang babae at sabi niya since nakasama na ang B5 dito kailangan nga daw may gagabay sa kanila. At tanong niya na pwede ba ang Hunter Association dito? At sagot naman ni Steiner oo daw. At katunayan nga daw inutusan na nga daw ng organisasyon na hulihin si Beyond Netero. At pag ito nga daw nahuli sila na nga daw
ang bahala rito at magandang reputasyon nga daw ito para sa mga hunter kung magtatagumpay sila rito at hirit naman ng babae. Kung paano nga daw kung hindi sila magtagumpay at sagot naman ni Steiner. Kung ganoon nga daw ang mangyayari, kailangan nga daw na dumirekta na sila sa hari ng Kakin. At kung papalya daw talaga ang mga hunter, si Steiner na nga daw ang bahala para maghanap ng mga tao para sa trabahong ito. At diyan nga pinirmahan na o nilagdaan na ang bagong kasunduan na sinagawa ni Steiner para sa kanilang paglalakbay. At lipat na nga ang scene sa pag-uusap ni Beyond at Chidel. At sabi nga ni Beyond na nagbigay na nga daw siya ng napakaraming pagpipilian sa B5 na yan. At kung susundin naman daw niya ang batas ng B5, ipapalpak nga daw ang kanilang plano. At sabi nga ni Chidel dito, kung ang kaligtasan nga daw ng mga tao ay hindi kasama sa kanilang trabaho, hindi daw yun ganoon kadelikado sa kanila. At sagot naman ni Beyond, aba, parang binabaliwala mo ang sarili mong kaligtasan, matapang ka bata. At sirit pa ni Beyond sabay sabi, na hanggang saan kaya ang tapang mo kung ang isang kalaban o nilalang nasa harap mo na, baka kumaripas ka ng takbo at gamitin mo na dahilan ng mga tao. At napakasakit naman dahil ang gustong iparating ni Beyond mga idol na dito kampanting-kampante sila Chidel at mga Zodiac sa kanilang mundo. Paano na lang kung nasa Dark Continent na sila, baka trauma at takot ang kanilang maramdaman na ipakita roon. At yung pinakamasakit, baka tumakbo pa nga daw itong si Chidel. At parang ibig sabihin lang din na kahit gaano kataas ang iyong ranggo at lakas, pero pagdating sa Dark Continent, panliliit sa sarili ang matatamasa ng kung sino man. At hirit naman ni Chidel, wag mong alalahanin ang aming trabaho at prioridad at sarili mo ang alalahanin mo. At humirit naman dito si Kanzai at sabi nga niya, suko na nga daw siya dahil hindi nga daw niya maintindihan ang pinag-uusapan nila Chidel. At pinaliwanag nga ito ni Satcho. Ang ibig sabihin nga daw ni Beyond, meron na nga daw siyang ligtas na daan papuntang Dark Continent. Ngunit ang kapalit nito, ikikilalanin ng hari ng Kakin na isang bayani dahil sa pagtuklas nito. At ika niya pa, pero syempre hindi magpapadaig ang B5. Kaya tayo ang aatasan nila para bantayan si Beyond Netero. At hirit na naman ni Kanzai kung ito nga daw ba makakabuti sa kanila. At sabi naman ni Jel, napakadelikado na to, pero maganda naman ang balik kung sakasakali na sila magtagumpay. Pero kung mabibigo sila, mawawala ng tiwala ang kataas-taasan sa kanila. Kaya kailangan magtagumpay sila dahil napakalaking karangalan nun sa Hunter Association at baka mabigyan pa ang mga tao ng biyaya at mga likas na yaman mula sa Dark Continent. At nagsalita nga ulit dito si Beyond at sabi nga niya na magtiwala nga lang daw sila sa kanya at tawagan na nga daw ang B5 at panigurado nga daw na sasabihin lang ng B5 na tinatanggap na nila ang offer ni Beyond Netero at ang mga susunod nga daw na mangyayari pabubuntutan daw siya ng B5 sa mga Hunter para bantayan siya ng mga ito. At gulat na naman lahat dyan ng mga Zodiac dahil sa mga salitang binibitawan ni Beyond Netero dahil parang siguradong sigurado siya sa lahat ng kanyang mga prediksyon. At mas lalo pa silang nagulat nung sabihin ni Beyond na siya magdedeklara ng digmaan sa pagitan ng mga Zodiac at ang kanila nga daw mismo magiging arena walang iba kundi ang Dark Continent. At seryoso na nga lahat dyan ng mga Zodiac at napapaisip na si Chidel kung ito nga daw isang digmaan wala silang magagawa kundi lumaban dahil nakasalalay nga daw dito ang buong organisasyon, ang grupo ni Beyond laban sa grupo ng Hunter Association. At nagsalita na nga ulit dito si Chidel at sabi niya kay Beyond na tinatanggap nga daw niya ang offer na to, pero bago nga daw ang lahat kailangan nilang malaman ang lahat patungkol dito kay Beyond. At sirit nga agad ni Beyond, tama yan, siguraduhin niyo lang ang lahat at kunin niyo ang lahat na kailangan niyo sa akin, buhok, dugo, kahit ano pa yan. Kalmadong sagot ni Beyond Netero. At napaisip na naman dito si Chidel na parang alam niya na agad ang nasa isip ko na pinagsususpetsahan ko siya na isang impostor o nagpapanggap lang. At ika pa ni Chidel, sigurado na nga daw na siya ay tunay na anak ni Chairman Netero. At sinabihan nga ni Chidel si Maizai na tawagan na nga daw nila ang B5 ngayon. Pero ang lalim pa rin ang iniisip ni Chidel dito dahil mukhang napasubo nga sila sa isang matinding sitwasyon at kahit nga baluktot na paraan napilitan silang gawin dahil ito nga lang ang daan para mapabili sila na tiyak na makapunta sa Dark Continent. At ang isa pang kinababakala ni Chidel dahil sa pagpunta nga sa napakapanganib na kontinente may kasama pa silang tuso na hindi pwedeng pagkatiwalaan. At nagmungkahi na nga si Chidel sa kanyang mga miyembro na sila nga daw pupunta sa Dark Continent kasama si Beyond Netero. At ito nga daw isang malaking misyon na kailangan nilang pakalagahan. At hirit naman dito ni Kanzai na pupunta sila doon na kasama si Beyond na parang paligsahan daw ba talaga ito. At sabi naman ni Jel tigilan na nga daw ni Kanzai yan dahil ang ibig sabihin nga daw ni Beyond nakakulong lang siya hanggang makapunta sila sa itim na kontinente. At pag nandun na nga daw sila sa Dark Continent yun na nga daw ang oras para lumaya si Beyond Netero at doon niya nagagawin ang lahat ng kanyang mga plano. At kailangan nga daw nila mag-ingat dahil hindi nila alam kung kailan aatake ang kalaban. At humirit naman dito si Maizai at sabi niya na yan naman daw talaga ang pangunahing ginagawa ng mga Hunter at kailangan nga daw nila maghanda ika ni Chidel. Pero humirit naman dito si Ginta na pwede naman daw na habang naglalakbay sila kaibiganin nila itong si Beyond Netero para maging masaya naman daw ang kanilang misyon. At hirit naman dito ni Kluk, isa panaginip na nga lang daw yan mangyayari. At sabi naman ni Satcho na siya na nga daw magbabantay kay Beyond Netero at kinausap na ulit ni Chidel si Beyond na kailangan na nga rin daw na to dahil makaba-kaba nga daw ang kanyang pagkakabilanggo. At humirit naman dito si Beyond okay lang daw yun sa kanya at handa nga daw siya mag-antay kahit gaano pa katagal. At lipat naman ang scene sa IPA director at kay Steiner at sabi nga nito kay Steiner nice job nga daw ang ginawa nito sa kanyang talumpati. At nagtanong naman dito si Steiner na kung tama nga lang daw ba ang kanilang ginawa na sundin ang lahat ng plano at ilagay sila sa peligro at hindi nga daw beto labag sa departamento. At sagot naman ng IPA director na wala na nga daw silang problema doon dahil nasabi na nga daw nila ang lahat kung gaano kadelikado ang pagpunta roon. At ayon nga kay Steiner, ang librong Journey to the New World ay isang
fantasyang libro mula sa iba, pero ang katotohanan nga daw, ang libro na yun ay nakabase sa tunay na mundo, kung ano ang meron ang Dark Continent. At kung magkakaroon nga lang daw sana sila ng mapayapa at matiwasay na mundo, mas maganda daw sana talaga. At dito na nga mag-uumpisa ang paghahanda papunta sa Dark Continent. At dito na nga mag-uumpisa ang kabanata ng ika-4 na yugto. At pinakita nga dyan ang sasakyan ng mga manlalayag papuntang Dark Continent. At yan nga yung tinatawag na Black Wheel. At sa mga susunod na larawan naman, ipinakita na pinag-uusapan na at pinaghahandaan na ng buong mundo ang pagpunta sa napakapanganib na kontinente. At lipat na nga ang scene sa alamat na hunter na si Jimprix. At nandiyan nga siya sa mga kagrupo ni Beyond Netero. At nagkatinginan na nga sila ni Pariston. At dito nga nagsalita si Jimprix at sabi niya na kung pwede nga daw ba na siya isumali sa kanilang grupo. At ika niya pa kay Pariston na bihira nga lang daw mangyari ang mga ganitong oportunidad. At sagot naman ni Pariston na akala niya daw na kaya nandito si Jim para sila pigilan. At nagulat daw talaga siya na dumating itong si Jimprix dito. At sagot naman dito ni Jimprix na kaya nga daw siya nandito dahil alam niya na si Pariston ang punot dulo ng kaguluhan na nangyayari ngayon. Pag pumayag nga daw organisasyon sa kagustuhan ni Beyond Netero, sila nga daw ipupunta sa delikadong kontinente. At kung hindi naman daw papayag ang gobyerno, tanong niya kay Pariston, magpapadala ka ba ng 5,000 Chimera Ants? At ika pa ni Jim, natigilan na nga daw ni Pariston ang mga binabalak nitong delubyo at huwag nga daw gawing laruan ang organisasyon dahil ngayon nga daw siya na ang makikipaglaro kay Pariston hanggang ito pigilan siya. Sabay ngiti nga dyan si Pariston at sabi niya sa wakas nga daw nakuha niya na ang buong atensyon ng alamat na hunter. At sagot naman ni Jimprix, makikita nga daw nila yan at gagawin nga daw ni Jimprix ang lahat para makontrol ang sitwasyon. At lipat nga ang scene sa ating bida na si Leorio. At dito nga may kausap siya sa cellphone at yan nga ay si Chidel at gusto nga niyang isali si Leorio sa hukbong Zodiac dahil may dalawang bakante nga sa posisyon. At nagulat nga dito si Leorio at ang dahilan nga ni Chidel kung bakit si Leorio ang kanyang napili na isali dahil si Leorio nga daw ang pinakarespetado ngayon at alam niya na malaki ang may tutulong nito sa kanila. Kaya nakikiusap si Chidel na pumayag na si Leorio na maging kabilang sa kanilang grupo. At sa pagpasok nga daw ni Leorio sa hukbong Zodiac napakalaking tulong nga daw nito para mahingkayat nila ang mas maraming tao na maniwala sa kanila. At sagot naman ni Leorio, ngayon na nga daw ba talaga dahil meron nga daw siyang mga inaasikaso at obligasyon na kailangan niyang gawin. Sagot naman ni Chidel, yung pag-aaral mo ba ng pagmumedisina huwag ka nang mag-alala dahil tinawagan na nga daw ni Chidel ang mga ito at pinagbigyan na nga daw si Leorio na mag-aral sa ibang bansa anumang oras niya gustuhin. Dahil nga daw dyan kailangan sumama ni Leorio sa kanila as medical team sa kanilang organisasyon. Pumunta sa itim na kontinente at si Chidel na nga daw ang magiging head medical professor niya. At habang naglalakbay nga daw sila, kailangan nga daw gumawa ni Leorio ng mga pangunahing medical work. At ito nga daw magbibigay sa kanya ng malaking experience. Pero syempre, na kay Leorio pa rin nga daw ang huling desisyon kung ito sasali sa kanilang grupo. At lahat nga ng pagkukumbinsi kay Leorio ginawa ni Chidel para lang ito mahingkayat na sumali. At ang sagot nga ni Leorio malugod nga daw niyang tinatanggihan ang offer ni Chidel at sabay hirit na minsan nga lang daw mangyari ang mga ganitong oportunidad sa kanyang buhay. Kaya sige, papayag na nga daw siya na sumali. At sabay ngiti nga rito si Chidel. Nagpasalamat nga siya kay Leorio. At dito nga nagtanong ulit si Chidel kung meron pa nga daw siyang kakilala dahil meron pang isang bakante sa kanilang grupo. At sagot naman ni Leorio, meron nga daw siyang kakilala na karapat dapat sa pwesto na yan. At balik naman ang scene kina Jing at Pariston. At nagsalita nga rito si Pariston at sabi nga niya, bakit mo naman nasabi ang mga bagay na yan, Jing? At kung pumayag nga daw ang organisasyon sa mga plano nila na pumunta sa delikadong kontinente, mapapasama nga daw ba yun? At ang ibig sabihin nga daw ni Pariston parang napaka-unfair nila. Tulad ng magsasagawa sila ng hunter exam at kung sino nga daw ang makakapasa. Yun ang isasama nila sa ekspedisyon at kukuha nga daw sila ng ibang mga tao kasama ni Beyond Netero. At sila daw ba may iiwan? Ganun daw ba yun? Tanong niya kay Jing. At sagot naman ni Jing, hindi nga daw si Pariston ng mga tao na mahilig sa mga negosasyon dahil sarili nga lang daw niya ang iniisip nito at wala nga daw siyang pakialam sa mga plano ng iba. At habol niya pa na hindi daw ba itatanong ni Pariston sa kanya kung paano niya nalaman na may mga tinatago itong mga Chimera Ants. At sagot naman ni Pariston, hindi niya naman daw talaga yun tinatago. At hirit ulit ni Jimprix na kung tatanggapin ng Hunter Association ng request na pupunta sila kasama si Beyond sa Dark Continent, kailangan nga daw talaga na meron silang makakasama ng mga eksperto. At ang problema nga lang daw ay ang gobyerno dahil ang gusto nga nila sarili nilang mga tao ang ipapadala sa delikadong kontinente. At hindi nga daw sinang-ayunan ni Chidel. At ang ginawa na nga lang daw nito nagsagawa siya ng biglang pagsusulit sa Hunter exam. At dito kukuha ng mga tao na makakatulong sa kanila para sa ekspedisyon. At yan nga lang daw ang pinakamabilis na paraan. Pero kay Pariston nga daw, yun ang pinakamatagal na paraan at napaka-boring. At sabi pa ni Jing kay Pariston, at kahit nga daw si Chairman Netero ganun din ang gagawin. At hirit naman ni Pariston, hindi daw yan gagawin ng kanilang chairman. Dahil kung siya nga daw ang nasa sitwasyon nila ngayon, tatanggihan nga daw nito ang pagsama ng B5 at ganun na rin ang kanyang anak. At ito nga daw mauuna na sa Dark Continent at mag-aantay na lang doon. At ganun nga daw mag-isip at magplano ang kanilang yumaong chairman. At sagot naman ni Jing dito, yun naman pala, pero bakit gusto pong sirain ng Hunter Association kung may concern ka naman pala dito? At sagot naman ni Pariston, may ebidensya ka ba sa mga sinasabi mo na gusto kong sirain ng Hunter Association? At hirit niya pa kay Jing na sabihin nga daw nito na kung siya may mga nalalaman pa sa kanyang mga plano. At sagot nga ni Jing, kapag ang organisasyon nga daw naging boring na kay Pariston, ang gagawin nga daw nito maghahanap na naman ng bagong paglalaruan at ang pinakamabilis nga daw na paraan para gawin yan magpapadala nga daw siya ng mga Chimera Ants sa buong mundo.
At sa ganun nga daw, mababago ang plano ng organisasyon. Pero kung hindi daw ito papansinin ng Hunter Association, ang gagawin naman daw ni Pariston, magpapadala naman daw ito ng mga kimean sa Hunter exam para mag-take ng pagsusulit. Madali na nga lang daw talaga sa mga ito na makapasa. Dahil ito nga daw nagtataglay ng lakas sa pakikipaglaban at dagdag pa nga ni Jimprix. Kung ito nga daw makakapasok at makakapasa ang mga kimerans na alaga ni Pariston, ito nga daw ang gagamitin niya sa organisasyon. At sagot nga lang dito ni Pariston na silang dalawa nga daw ni Jimprix parehas mag-isip at laging handa sa mga maaaring mangyari. Sabay sagot naman ni Jim na napakawalang yamo, Pariston. Sabay pinakita naman dito ang mukha ni Pariston na parang wala lang ang lahat sa kanya. Pero ang banat niya naman kay Jim na ang sakit nga daw magsalita ni Jimprix. Pero may punto naman daw ito kaya okay lang daw sa kanya at hirit niya pa na ang mga tao nga daw nagmamahalan at dahil nga daw dito kaya raw sila nagiging masaya. At para kay Pariston nga daw, pag may mga taong nagagalit sa kanya, dito nga daw siya nakakaramdam ng kagalakan at kasiyahan. At ugali niya rin daw sakta ng mga taong malapit sa kanya at ang mga taong mahal niya sa buhay. At tanong niya nga kay Jim, na ang ganitong personalidad ba, masasabing kakaiba? Sabay nagpakita nga siya ng nakakatakot ng ngiti sa parting ito. At sagot naman ni Jim, depende nga daw yan sa mga gagawin mo. At lahat nga daw ng sinasabi ni Pariston, talagang kabaliwan. At nilinaw nga ni Jim kay Pariston na hindi nga daw sila parehas mag-isip lalo na sa parte na yan. At habang nga nagsasalita si Jim, biglang humirit dito si Curly. At nagtanong nga siya na kung pwede nga daw ba siya magtanong kay Jim. At mabilis ang sagot ni Jim, hindi nga daw pwede at umalis na nga lang daw ito. At napabulong nga dito si Curly na grabe naman daw. Dahil kanina pa nga daw siya gustong magtanong. At dahil nga sa walang pagrespeto ni Jim sa sekretary ni Beyond Netero na si Curly, dito, may tumayong isang lalaki na galit kay Jim at sabi nga niya na kung umasta ka na parang taga rito ka. At bigla na nga lang daw sumulpot itong si Jim sa kanilang base at mag-aangas pa ng ganyan. At yung papalapit na nga siya kay Jim, ang mga sumunod na nangyari. Binugbog ito ni Jim gamit ng napakabibilis na suntok. At dyan nga makikita ang basag na mukha ng lalaki at tila hindi na makikilala ng kanyang pamilya. At dito nga biglang pinakita ang totoong nangyari. Hindi naman pala siya binugbog ni Jim, kumbaga pinakita niya lang sa lalaki kung ano ang mangyayari dito pag tinuloy niya ang kanyang gagawin. At mabuti na nga lang na hindi niya tinuloy dahil manghihiram talaga siya ng mukha sa aso kung magkataon. At sabi nga ni Jim sa lalaki, nakita mo na. At sabi niya pa dito na umalis ka na lang para hindi ka na masaktan. At dito nga may biglang naramdaman si Jim na malakas na presensya at aura. At sabi nga ni Jim, sino nga daw ba dito ang may pinakamalakas at may pinakamataas na posisyon? Sabay sabi niya na ikaw ba? At dito nga pinakita ang babae na mukhang manika. Sabay humirit naman dito si Pariston at nakangiting sinabi, syempre na siya nga daw ang number 2 sa grupong ito at walang iba. At hirit naman ni Jim, hindi niyo pala tinitignan ang pisikal na lakas dito. Sagot naman ni Pariston, grabe ka naman Jim, ang baba naman ng tingin mo sa akin. At banat ulit ni Jim, kung ikaw lang pala ang pinakamalakas dito. Pag pinakita nga daw ni Jim ang kanyang lakas kay Pariston, sapat na daw yun. Kung gusto niyang tapusin si Pariston, kayang-kaya niya daw yung gawin kung kanyang gugustuhin. Kaso pag ginawa niya daw yung kay Pariston, tiyak lang daw natatawanan siya nito. At habol pa ni Jim, ni-start na nga daw ngayong araw na siya na ang pinakamataas dito sa grupo. At kung meron nga daw silang problema doon, lumapit lang daw sila sa alamat na Hunter. At napakatindi nga na pinakita ni Jim dito. At lahat ng atensyon nasa kanya. At lipat na nga ang sin sa Nostrad family. Dito nga pinakita si Mizai Storm, anak nga niya si Kurapika. At sabi nga ng mga nandito wala nga daw si Kurapika. At sabi nga ni Mizai mag-aantay na nga lang daw siya hanggang bumalik si Kurapika. At pwede nga raw ba na ipagtimpla siya ng kape at siya na nga daw ang bahala sa gatas. At hindi nga ito nagustuhan ng mga lalaki at parang gusto nilang bubugin si Mizai. At sinugod na nga siya rito ng mga gwardya. At dito nga makikita natin na napatigil sila at gulat na gulat nang hindi sila makagalaw. At yan nga ang kakayahan ni Mizai na kung tawagan ay cross team. At dyan nga makikita na nakaupo si Mizai at ang tatlong lalaki naman mistulang hindi pa rin makagalaw. At sabi nga ni Mizai na huwag kayong mag-alala dahil babalik din kayo sa dati at makakagalaw ulit. Kaso babalaan ko kayo at makinig kayo sa akin na huwag kayong gagalaw kahit kaunti. Dahil kung hindi kayo makikinig sa akin, mas matagal na kayo mananatiling ganyan. At dyan nga nanginig sa takot ang tatlo. At napagtanto nila na malakas itong si Mizai. At nagsalita na nga dito yung isang lalaki na okay na nga daw dahil papunta na nga daw si Kurapika. At binalaan nga niya si Mizai na huwag daw gagalitin si Kurapika dahil wala nga daw ito sa mood. Dahil ito nga daw may problema sa ngayon. At dito nga'y pinakita na si Kurapika at nagkita na nga sila ni Mizai. At ika nga ni Kurapika, sino ka at ano ang may paglilingkod ko sa'yo? At dyan nga'y pinakita na sila nagkatinginan na sa isa't isa. At nagsalita nga si Mizai dito at sabi niya kay Kurapika, ako nga pala si Mizai mula sa Hunter Association. Nabalitaan mo na ba ang Kakin Empire ay pupunta sa Dark Continent? At ika naman ni Kurapika, hindi pa at wala akong alam sa balita na yan. At sagot naman ni Mizai, actually nag-aalala sa'yo si Leorio kung ano nga daw ba ang pinagkakabalahan mo ngayon. At sinabi na nga dito ni Mizai ang kanyang tunay na pakay na nakikiusap nga daw silang mga hunter na sumali daw itong si Kurapika sa kanilang grupo at samahan daw sila sa pagpunta sa itim na kontinente. At mabilis na sagot nga ni Kurapika, pasensya na ngunit tinatanggihan ko ang offer ninyo dahil marami akong ginagawa ngayon. At tanong ni Kurapika kay Mizai na yan lang ba ang pinunta mo rito? At hirit naman ni Mizai, sa pagkakaalam ko na hinahanap mo pa rin ang mga responsable sa pagpatay at kumuha ng mga pulang mga mata. At dyan nga'y makikitang biglang nagbago ang mga mata ni Kurapika. At sabi nga niya na binabalaan niya nga itong si Mizai na mag-iingat sa mga binibitawang salita at kung nakikipag-usap nga daw ito sa mga iba't ibang tao sa labas ng kanilang asosasyon.
wag daw na itong isipin na kakit ito ay may posisyon. Hindi daw meaning nun na may karapatan na siya mambastos ng mga taong kaharap niya. At sabi pa ni Kurapika, na oo nga daw na hinahanap niya pa ang mga pulang mata ng Kuruta at bakit nga daw yung tinatanong ni Maizay habang dito ay pulang-pula pa ang kanyang mga mata. At sumagot naman dito si Maizay na meron nga daw silang natuklasan sa malayong kabihasnan at gumagawa nga daw ito ng kababalaghan at pagkatapos nga daw ng kalahating taon ay nakakuha ng mga ebidensya na ito ay may malaking koneksyon sa pulang mga mata at ito nga daw inireport sa kanila. At sagot naman ni Kurapika na alam niya nga daw ang balita na yan at ang katotohanan na ito pala ang pinagkakabalahan ni Kurapika sa ngayon kaso wala pa siyang kahit anong impormasyon sa taong may hawak ng pulang mga mata. At nagsalita nga ulit dito si Maizay dahil alam na nila kung sino ang may hawak sa pulang mga mata dahil habang nag-research nga daw sila sa bawat background ng pamilya ng Kakin. At ang gusto nga ditong iparating ni Maizay kung si Kurapika ay sasama sa kanila malaki ang posibilidad na makita nito ang kanyang matagal na hinahanap. At hirit pa ni Maizay, kaya pag-isipan mo nang maigi ang desisyon mo. At dito nga ay napastap at napaisip si Kurapika at ang huling desisyon nga niya pumayag na rin siya na maging kasapi ng Zodiac at tagumpay nga ang misyon dito ni Maizay. At bago nga magtapos ang ika-4 na yugto, dito ay nagtanong ulit si Kurapika kay Maizay na kung sino nga daw ba ang taong may hawak ng pulang mga mata at sinagot nga ito ni Maizay at sabi nga niya na walang iba kundi ang ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire na si Cherednitz Huiguru. At dyan na nga nagtapos ang part 4 ng Dark Continent. At umpisahan na nga natin ang ikalimang yugto sa kabanatang ito. At dito nga'y pinakita si Kurapika at sabi nga niya sa kanyang isipan na marami na nga daw siyang naibalik na mata ng Kuruta at ang iba nga daw nakuha niya sa maayos na paraan. Ngunit ang iba nakuha niya sa paggamit ng dahas at ngayon nga daw mukhang kailangan niya ulit gumamit ng dahas para ito makuha kay Cherednitz. At sabi nga niya rito na ngayon pa nga lang daw mag-uumpisa ang kanyang paglalakbay at anong daan nga daw ba talaga ang kanyang tatakakin. At dito nga sa parting ito naaalala niya ang kanyang matalik na kaibigan sa nakaraan na si Pyro at ika niya pa na malapit niya na nga daw matapos ang kanyang misyon sa kanyang angkan. At lipat na nga ang scene kila Jimprix at nagsalita na nga rito ang ibang miyembro ni Beyond Netero at sabi nga rito ni Master depende nga raw yan sa kanila kung sila ipapayag sa kagustuhan ni Jimprix at ang kanyang ibig sabihin na walang magagawa si Jimprix kung hindi sila papayag sa gusto nito. At ika niya pa nung si Pariston nga daw ang hinalal na ikalawang pinuno at bawat isa nga daw sa kanila mayroong sari-sariling gawain depende sa kanilang ranggo at posisyon at kung sisirain nga daw ni Jimprix ang kanilang mga plano mapipilitan nga daw itong si Master na tapusin na ang buhay ni Jimprix ngayon. At dito nga pumorma na si Master at yung mukhang manika sa pag-atake sa alamat na hunter. At dito nga nagsalita si Jing at sabi nga niya na easy lang kayo at tudoblehin nga daw niya ang bayad na binayad sa kanila ni Beyond Netero at kayang-kaya niya nga daw yung ibigay sa kanila ngayon mismo. At nagulat nga dyan ang mga kagrupo ni Beyond Netero sa sinabi ni Jimprix at lalo pa nga silang nagulat nang sabihin ni Jing na ang pagbibigay niya nga daw ng pera hindi ibig sabihin na para siya isundin ng mga ito at depende na nga daw sa kanila kung sila susunod o hindi. Basta ang mahalaga nga lang daw pumayag sila na siya maging number 2 sa kanilang grupo. At dito nga medyo naguluhan ang ibang miyembro sa offer ni Jing at sabi nga ng isa na ano nga daw ba ang kahalagahan na kung si Jing ang maging number 2 sa kanilang grupo. At hirit naman dito ng isa pa at sabi nga niya na may gusto nga lang daw siyang linawin sa pakayag ni Jing tungkol dun sa pagbabayad ang mabilisan sa kanila. Totoo nga daw ba yun? At sagot naman ni Jing totoo nga daw lahat ng kanyang sinabi at para maniwala nga daw ito hiningi ni Jimprix ang account number ng bangko nito para maibigay niya na ang bayad dito ora mismo. Pero humirit ulit yung lalaki na totoo rin nga daw ba na kahit na hindi na nasundin ang pag-uutos sa mga sabihin ni Jimprix okay lang daw ba talaga yun sa kanya. At sagot naman ni Jing na totoo nga daw lahat yun. At humirit naman dito si Master paano nga daw kung hindi sila pumayag lahat baka daw lalong gumulo ang sitwasyon dito. At sagot naman ni Jing wala na nga daw siyang magagawa dyan kung ang tingin nito siya makakagulo o makakasira sa grupo nila. Habol niya pa na makabahaba pa naman daw ang kanilang lalakbayin kaya mag-aanti-anti na nga lang daw siya pag ready na ang lahat. Humirit nga ulit dito yung isa na tanong ng tanong kanina at sabi nga niya na okay na nga daw at hindi na nga daw siya tutol na si Jing ang maging number 2 sa kanilang grupo ngunit sa isang kondisyon at yun nga yung malaking pera na sinabi ni Jing na ibabayad sa kanila at binigyan niya na nga ang kanyang account number sa kanyang bank account para may hulog na ni Jing ang malaking pera na offer nito at kinuha naman ito ni Jing at tinignan. At sabi nga niya sa lalaki na okay na daw dahil naipasok niya na ang pera sa bank account nito at paki-double check na nga lang daw kung pumasok na ang pera. At sabi naman ng lalaki na sige daw at lalabas nga lang daw siya saglit at ang hinala nga ng iba na baka hindi na nga daw yun bumalik dahil malaya nga silang lahat kahit na natanggap na nila ang malaking pera na offer ni Jing dahil halos wala nga siyang kondisyon bukod lang dun sa pumayag sila na siya ang maging number 2 sa kanilang grupo. At dito nga nagtanong ulit si Jing na kung meron pa daw ba dito sa grupo na tanggap na siya ay maging number 2 at humirit na nga dito yung pogi na si Osamin at sabi nga niya na okay lang din naman daw sa kanya na si Jing ang maging number 2 sa kanilang grupo pero hindi daw siya susunod sa mga pag-uutos ni Jing kahit anong mangyari. At kahit nga daw nasa binhit ng kamatayan itong si Jing hindi niya daw ito tutulungan. At sagot naman ni Jing wala daw problema yun sa kanya at hirit niya pa kay Pogi na ibigay na nga daw nito ang kanyang bank account para mahihulog niya na rin ang malaking pera sa bank account ni Pogi. At sagot nga dito ng heart trap hindi na nga daw kailangan ng pera ni Jing. At nagulat nga si Jing dito dahil yung isa nga kanina kinuha agad ang pera para sigurado na at bigla na nga lang ito umalis. Ngunit itong si Pogi parang may panata sa kanyang buhay. At sabi nga ni Jing ibig sabihin lang daw na hindi mo pa rin ako tanggap bilang number 2 sa inyong grupo at pwede naman daw tanggapin ni Pogi ang pera at gawin ang anumang gusto rito. At hirit pa ni Jing basta sabihan mo lang ako kung kailangan mo na ng pera. Sabay sabi na okay lang ba sa yun Pariston? At sagot naman ni Pariston okay na okay nga daw yun na si Jing ang maging number 2 sa kanilang grupo. At sagot naman ni Jing
Kung ganun naman pala, ibigay mo na rin sa akin ang bank account mo para may hulog ko na ang pera sa account mo. At dito ngay nakangiti si Pariston at sabi na nga lang ni Jimprix na sa kanyang kalkula nga daw na hindi ito tatanggipin ni Pariston kahit anong mangyari. At dyan ngay nagkatitigan ulit ang dalawa. Si Pariston ay nakangiti samantalang si Jing ay seryoso sa kanyang sinasabi. At nasa kalkula nga ni Jing na itong si Pariston walang nakukuhang salapi o sahod kay Beyond Metro. At ang malaking katanungan nga dyan mga idol, dahil kaya sa katapatan kaya hindi humihingi ng sahod itong si Pariston kay Beyond, o kaya naman baka hindi pera ang hiningin kapalit ni Pariston kay Beyond, dahil itong si Pariston at Beyond Metro parehas tuso mga idol. Maaari kaya na ang gusto ni Pariston higit pa sa pera. At yan nga ang mga likas na yaman at kapangyarihan na maaaring makuha sa Dark Continent. At kung kayo nga rin na mayroong opinion sa tunay na layunin ni Pariston, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinion. At lumipat na nga ang scene sa ating bida na si Leorio habang kausap sa cellphone si Kurapika. At sabi nga ni Leorio na ilang beses na nga daw itong tinatawagan at nag-aalala na nga daw siya dito. At ibigay na nga daw sa kanya ni Kurapika ang kanyang email at iba pang contact para in case of emergency nga daw. Mabilis nito makahanap at makokontak. At sabi naman dito ni Kurapika, wag na nga daw dahil papunta na nga daw sila dyan ngayon. At sagot naman ni Leorio, ang ibig sabihin daw ba nito? Tinanggap na ni Kurapika ang offer ng Zodiac. At sagot naman ni Kurapika na oo nga daw na tinanggap niya na ang pagsali sa Zodiac. At dito nga nag-usap si Kurapika at Maizay at ika nga ni Kurapika na hindi niya nga daw sigurado na makakatulong ang kanyang kakayahan sa paglalayag sa itim na kontinente. Pero ang pinaka-target niya daw talaga sa misyong ito itong si Chernich Uiguru. Pero gagawin niya naman daw ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong. At sabi naman ni Maizay na okay lang daw yun at naiintindihan nga daw niya. At sa paglalayag nga daw nila, pwede naman daw tutukan ni Kurapika ang kanyang misyon. Pero binigyan niya ng kaunting babala itong si Kurapika na kailangan nga daw nitong mag-ingat sa kanyang gagawin dahil ang kanyang babanggain isang prinsipe ng Kaking. At alam naman daw nila na kung gaano ito kakilala sa kanilang mundo at hindi pa nga daw ito nalalagay sa mga delikadong sitwasyon. Kaya kailangan daw talaga ni Kurapika na mag-ingat ng sobra-sobra at huwag daw siyang gagawa ng mga bagay na maaari kapahamak niya. At sagot naman dito ni Kurapika na huwag nga daw mag-alala itong si Maizay dahil sanay na sanay nga daw siya na makaharap sa mga nilalang na matataas ang antas. At alam na nga daw ni Kurapika kung anong plano ang kanyang gagawin dito. At dyan ngay naputol muna ang usapan ng dalawa at dito ngay pinakita ang ating bida na si Gon at pinapakita nga sa larawang ito na siya ay nagtataka dahil wala na nga siyang aura na mailabas at yan nga yung naging sanhi o epekto ng kanyang ginawa yung labanan kay Pito. At lipat na nga ang scene sa kanyang ama at pinapakita nga dito na may sinasabi si Jing sa buong grupo. At sinasabi nga niya rito na sa 5 ruta nga daw na dinaanan ng mga manlalayag papuntang Dark Continent nakapagdala nga daw ito ng 5 magkakaiba na kalamidad. Pero ayon nga daw sa pagsusuri ni Jing maaari daw na ito sinadya ng mga gabay o yung mga gatekeepers na sinasabi ng mga magical beasts. At kaya nga daw nila sinadya ito para na rin daw mabalaan ang mga tao na wag nang pupunta o babalik sa mundo ng Dark Continent. At binanggit na nga dito ni Jing ang 5 banta sa itim na kontinente at lahat nga daw yan may ranggong Class B or Class A. At ang pinakamainam nga daw na plano ni Jing iiwasan nga daw nila at wag labanan ang 5 banta dahil yun nga daw ang pinakaligtas na paraan para maiwasan ang karumal-dumal na kamatayan. At sabi pa ni Jing na meron nga daw mga nadiskubring katawan ng mga tao na gawa ng ilan sa 5 banta. At kung binabalak nga daw ni Beyond Metro na mag-ibang daan o ruta na hindi pala pupunta ng kahit sino man, meron daw posibilidad na meron na namang lumabas na ika-6 na kalamidad. At sinabi rin ni Jimprix sa mga member meron nga daw mga katawan na tinatago sa basement ng IPA na sanhi ng 5 banta. At tanong nga ni Jing kung may katanungan pa nga daw ba ang lahat. At sabi nga dito ng isa may matinding rason kaya sila naglalakbay kahit na alam nila na ito ay lubhang napakadelikado. At hirit naman ni Curly wala naman daw talaga makukuha dyan kundi matinding kapahamakan lang. At nagtanong nga si Curly kay Jing gusto niya lang daw talagang malaman meron daw ba talagang makukuha kung sakaling mapagtagumpayan ang 5 banta. At sinagot nga ito ni Jimprix at sabi nga niya na meron nga daw mga likas na yaman mula sa Dark Continent. Ngunit bago mga ito makuha maaaring mamatay ang mga tao na magtatangka na kunin ito, lalo na kung makakaharap mo ang isa sa 5 banta ng itim na kontinente. At inisa-isa na nga niya ang mga likas na yaman. At isa na nga dyan ang bato na nagtataglay ng napakalakas na voltahe ng kuryente. At sa mismong lokasyon nga nito ay nandito ang misteryosong nilalang na kung tawagin ay mga pap. At isa pang likas na yaman ang isang halamang gamot na nagtataglay na nagpapagaling nga doon ng napakaraming sakit. Ngunit binabantayan nga daw ito ng mga brion. At ang pangatlong likas na yaman naman ang Nitro Rice na nagbibigay ng napakahabang buhay sa taong makakakuha nito. Ngunit nandito nga lang daw ang makamandag na Hellbell. At yung pang-4 naman daw na likas na yaman yung tinatawag na source of liquid. Ngunit nandito naman daw ang napakadelikadong mga ay. At ang pang-5 likas na yaman naman ang tinatawag na alchemic plant. Kaso nandito naman daw yung nakakatakot na sakit, ang Zubai disease. At dyan nga sa pakayag ni Jin mukhang napakahirap makakuha kahit isang likas na yaman. At syempre maliban nga sa mga likas na yaman na nabanggit baka marami pang likas na yaman na hindi pa nadidiskubre. At sabi nga rin ni Jimprix dito nitong si Chairman Metro nga daw ay nakapunta na rin sa Dark Continent. At dito nga pinakita si Lin, Zig at Metro. At alam din ni Jin na kahit itong si Beyond ay nakapunta na rin dati doon. At sabi pa niya na malaking benepisyo nga daw ang makukuha nila doon. Ngunit napakadelikado nga lang daw talaga ng mundo na yon. At dito nga ay nagtanong si Jimprix na ngayon ay alam niya na lubhang napakadelikado ng lugar na yon. Tutuloy pa ba kayo sa pagpunta doon? At habang nga nagsasalita si Jing dito meron pang isang nakikinig na hindi pinapakita. At nagsalita nga ito na oo nga daw nasasama siya sa paglalayag. At nagulat nga dyan ang ibang miyembro dahil ito pala yung lalaki kanina na umalis. At sabi nga niya dito ang tunay na dahilan kung bakit parang desperado siya na kumita ng sobrang laking pera. At dahil nga yan sa kanyang kapatid na nasa ospital.
at kailangan ng maintenance para ito ay mabuhay. At lahat nga daw ng pera na kanyang natanggap kay Jing, inilaan nga daw niya sa kanyang kapatid. At kahit nga daw mamatay pa siya, basta ang mahalaga madugtungan ang buhay ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng operasyon. At lubos nga siyang nagpasalamat sa alamat na Hunter at susundan niya nga daw ito kahit saan man ito pumunta. At ang ibig sabihin nga niya na kahit nasaan itong si Jing, nandun lang siya para kay Jing. At sabi naman dito ni Jing, nawala nga daw yun at ayon nga daw sa mga narinig niya sa kwento nito, wag daw ito mag-alala dahil hindi niya daw ito kakayaang mamatay. At sabi niya pa sa lahat ng miyembro, basta daw pag natapos na nila ang misyon, kunin pa rin daw nila ang sahod nila kay Beyond Metero. At dito ay humilot ulit itong si Curly at sabi nga niya, naguguluhan daw talaga siya dahil kung ang Dark Continent nga daw, hindi pala pupuntahan ng maraming tao. Bakit daw napakaraming alam ng B5 dito? At sagot nga dito ni Jimprix, 300 taon na nga daw ang nakararaan. Mayroong isang nilalang ang nakapunta sa Dark Continent. At sinulat nga daw nito ang lahat ng kanyang mga madidiscovery sa itim na kontinente. At yan nga daw ang libro ng Journey to the New World. At meron nga daw ito na East at West Edition. Ngunit ang nasa kanila pangalan daw, yung silangang bahagi ng libro. Ngunit ang kanlurang bahagi nga daw, hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. At may 3 dahilan nga daw sabi ni Jing kung bakit hindi pa natatagpuan ang kanlurang bahagi. At una na nga daw dyan, baka hindi pa daw talaga nakahanap ang libro. At ang pangalawa naman daw, baka hindi na tinuloy ng nilalang ang paggawa nito. At ito nga tumigil na. At ang pangatlo naman daw, baka hanggang ngayon hindi pa siya tapos sa pagkumpleto ng kanlurang bahagi ng Dark Continent. At dito nga ibinulgar niya na kung sino ang nilalang na gumawa ng libro. At yan nga walang iba kundi si Don Prix, ang alamat sa Dark Continent.